na ang mentor ay wala sang dinidesire, kundi yung best interest mo. Kaya doon na-develop yung relationship between mentor and mentee. Okay? Tanda natin, ha? Yes. Kaya nga, yung dinidisciple, talagang kuhang-kuha mo yung buong tiwala niya. No? Right? Establishing relationship, ang mentee and mentee. Parang si Moses and Joshua. No? Alam niyo ba na si Joshua, mga minamahal, no? Nung si Moses umakyat doon sa Mount Moriah for 40 days, alam niyo ba, ang naging faithful lang ay si Joshua. Yun yung relationship ng mentor and mentee. Kahit anong mangyari, grabe ang loyalty ni Joshua kay Moses, no? Kaya nga si Joshua, no? Very successful leader. Bakit? No? Nai-model kasi ni Moses kay Joshua. Okay? So ganun yung biblical talaga na picture ng mentor and mentee. No? Loyal yan. Kahit anong mangyari, no? Si Joshua hindi tumalikod kay Moses. Wow. See? May imagine nyo, no? Lahat tayo dyan sa True Vine. Loyal sa ating pastor. Walang tatalikod. No? Wow. Yan ang Joshua generation. Kaya tinatawag na kayo Joshua generation. Amen? Okay. So ngayon, number 1, no? Ang mentor, no? Siya ang pinagmumulan ng affirmation and encouragement. Amen. Yan. Kaya napakahalaga, no? Na konektado tayo sa ating mentor. Yan ang buhay ng isang mentor, no? Generous siya sa affirmation, no? Generous siya sa encouragement, generous siya sa motivation. Bakit? No? Ongoing pa rin ang crisis, no? At siyempre, kapag wala kang mentor, delikado, baka yung isip mo pandemic na, no? Di ba? Kasi maraming nadi-discourage kayo. So dito natin kailangan ng mentor. Kasi ang mentor, source yan ng encouragement. No? Source yan ng motivation. Source yan ng affirmation. Ina-affirm ka. No? Wow. Inire-remind ka na ikaw ay special. That's affirmation. No? Inire-remind ka dun sa potential mo. Yan ang mentor. Okay? Alam nyo, yung encouragement na pakahalaga. Kaya sabi dito sa Thessalonian, therefore encourage and comfort one another and build up one another just as you are doing. No? Sinasabi ni Pablo sa church ng Thessalonica, wow, ito pala yung atmosphere doon, mga minamahal. No? Merong encouragement, merong building up. Right? Right. Ibig sabihin, no, meron doon mentor doon. No? May mentor doon. Imino-model yung building up, yung encouragement. So may imagine nyo kung ang ating mga churches, no? Ito ang atmosphere, ito yung tinatawag na environment. Wow. Alam nyo yung salitang environment, mga minamahal, no? Ang ibig sabihin, a place to live and a place to grow. Alam nyo ba na mas madaling manira kaysa mag-build? Tama. By nature kasi, yung corrupted nature natin, no? Kaya maraming chismoso. Nature yan. Ano yun yung tinatawag na fallen nature yan.
Hindi mo kailangan ng skill, no? Para manira. No, you don't need it. No? Ha? Kasi nature na yan yung old nature, no? Na binabago ni Kristo sa atin, ng Holy Spirit. Pero alam nyo, to build up, no, you need a skill, Ate Mona. You need to be disciple, to be a good builder. Kaya nga, si Jesus Christ, nag-disciple. No? Ha? Iyon tinatawag na nag-develop siya ng mga skill sa mga disciple niya. Right? Alam niyo yung salitang potential? No? Undeveloped skill. So lahat tayo ay may potential na mag-build. Kaya tayo nag-aaral, no? Mga spiritual na aral, no? Para lumabas yung potential natin to build. Amen? Kasi sabi niya, encourage, no? Build. Wow. Ang gandang atmosphere ng church pagka lahat ay nakaka-encourage. Amen. Lahat ay ang puso, no? Pinapalakas ang bawat isa. Amen. And isang banda, kapag merong chismisan sa church, alam nyo, yan ay cancer. Siraan, no? Sabihin nyo sa Trubine, wala dito yon. Wala dito yun. Hallelujah. Amen? Amen. So, ito yung role ng mentor, yung ating pastor, na kailangan mag-create siya ng tinatawag na environment of encouragement, environment of building up. Amen po ba? Amen. Okay. Sabi ko kanina, no? Kailangan, kung ikaw ay builder, no, you need a skill. Diyan papasok ang discipleship. Yan. Kasi ang discipleship, simple, ang ibig sabihin, ay ayusan ng buhay. Amen. Yan ang ibig sabihin ng discipleship, ayusan ng buhay. Kasi nga, hindi pa talaga ayos, no? Ate Mona, di ba na, okay, hindi ko yata na ituro pa ito sa inyo. Discipleship is not a program, is not an event. Discipleship is a continual, progressive, intentional surrendering our life to the Lordship of Christ. Yan ang discipleship. Walang katapusan. Alam ni Pastor yan. Amen. Okay? Anak, hindi program. No? It is ongoing. No? It is progressive. Okay? Intentional. Surrendering. Pagsuko ng buhay sa pagka-Diyos ni Kristo. Si Pablo nga, sabi niya, Ate Mona, sabi ni Pablo, no? Philippians 3:10. Sabi niya, I want to know Him more. Wow. Samantalang si Pablo, grabe na accomplishment niya. Pero ang desire ng puso niya, makilala pa si Kristo. At yung kapangyarihan ng kanyang pagkabuhay. Di ba, nag-celebrate tayo ng resurrection, no? Ang sabi ni Pablo, no? Gusto po niyang makilala si Kristo para yung mga medyo namamatay na mga bagay sa area ng buhay niya ay mabuhay. Okay? Alam mo na may mga bagay pa sa buhay natin na kailangang buhay ni Kristo. Yes. Yan ang power of resurrection. Hallelujah. Okay? Kung halimbawa, no, sa buhay mo, area ng buhay mo, no? Halimbawa sa ating mga kabataan, no? Meron kang area ng buhay, no, na hindi pa nakasubmit sa
sa Lordship ni Kristo, patay yan. Mm. Mm. Halimbawa, no? Yung ating mga young ladies, no? Abay, may crush hindi naman believer. Mm. Patay yan. Patay. Patay kang bata ka dyan. Okay? Papatayin ang faith mo, ibig kong sabihin. Di ba? Huwag nyo i-compromise, no? Kasi, ang dami na, no? Tagal ng Kristiyano, nahulog sa unbeliever. Patay ang faith. Yes. Damage ang faith. No? Alam nyo, ang power ng resurrection, mga anak, mga minamahal, no? Ay ito yung, lahat ng areas ng buhay mo ay buhay na buhay kay Kristo. Amen. Okay? Alam nyo, kaya sabi ni Jesus Christ, Satan has nothing in me. Hallelujah. Okay? Ibig sabihin, hindi ka mapakialaman ni Satanas. Bakit? Wala sang legal ground sa buhay mo. Hallelujah. No? Lahat ng areas ng buhay mo, abay, may power of resurrection. Yes. Buhay na buhay. No? Kaya nga, gusto kong gusto yung makuha nyo, another hashtag. No? Okay? Mag-ipon kayo ng mga hashtag, kasi yung mga hashtag, yan yung hindi nyo makakalimutan. Okay? Another hashtag, mga minamahal, no? Talk to yourself. Kausapin mo sarili mo. Okay? Don't listen to yourself. Magkaiba yan, Talk to yourself. Papaliwanag ko at mo na yan. Every day, you have to talk to yourself. No? Remind mo kung sino ka kay Lord. Okay? Alam nyo kung pakikinggan nyo ang sarili nyo. Okay? Ang maririnig nyo yung inyong weakness. Okay? Nawala ba sila Ate Mona? Andiyan kayo? Okay. Nawala Anyway. po yata kasi brown out po. James, anak, naka-record kaya ito? Hindi nila na-record? Brown out ulit? Dan ko lang ba Yeah. Pinuntahan. Pero kinausap yung sarili niya, mga minamahal. Sabi niya, makahawakan ko lang yung kanyang, yung laylayan ng kanyang damit. Sabi nga gano'n. Gagaling ako. Praise God. Di ba gumaling siya nung nahawakan niya yung laylayan ng damit ni Jesus Christ? So dapat, talk to yourself. Don't listen to yourself. Ganun yun, okay? Praise God. Kaya kailangan natin yung encouragement, no? Kailangan nating ma-build para makalakad tayo ng maayos, no? Sa pagsunod natin kay Lord. Okay. So, pangalawa, dito sa ating points, no? Okay natin muna. Praise God. Okay. Sabi ko kanina, no, na we need to talk to ourselves. Don't listen to yourself. Okay?
talk to yourself, don't listen to yourself, no? Huwag kang makinig sa sarili mo. Kasi pag pinapahinggan natin ang ating sarili, no? Yung mga weakness, no? yung mga hindi natin magawa, no? Okay? Puro kahinaan pagka pinapahinggan mo sarili mo. Pero pag you are talking to yourself, sabi ko nga, yung babae na may issue ng blood for 12 years, kinausap yung sarili niya. No? Sabi niya, kung mahawakan ko lang yung laylayan ng kanyang damit, gagaling ako. Another example, bigyan ko kayo. Si Moses, nagpadala ng 12 spy, no? Para they will spy the promised land. Pero bago pinadala ni Moses sila, may pangako si Lord that they will possess the land. Alam nyo, yung dalawa, si Joshua at Caleb, wala pa sila sa promised land. Yung promised land, nasa puso na nila. Yun ang gusto kong idiin dito, no? No? Dapat buhay na buhay yung promise ng Panginoon. At yun ang sasabihin ng sarili mo. Ang problema ng 10, hindi nila isinapuso yung promise ng Lord. Kaya, ang narinig nila sa sarili nila, no? Puro mga giant, no? At kinumpel pa nila yung sarili nila sa tipaklong. Kaya nga po, kapag narinig nyo ang sarili nyo, magkakaroon kayo ng kaisipang tipaklong. Okay? Ngayon, kapag kinausap yung sarili nyo, no? Sasabihin nyo, mas malaki yung Diyos ko kaysa mga giant. You need to talk to yourself. Hallelujah. Okay, so pangalawa, ang pangalawa, mga minamahal, ay mentor as a model. Ayan na. So yung una, mentor as a source of compliment and encouragement. Ano? Dito sa mentor as a model, ito na. So, 1 Corinthians 4:16, I urge you, be imitators of me, just as a child imitate his father. For this reason, I have sent Timothy to you, who is my beloved and faithful child in the Lord. And he will remind you of my way of life in Christ, my conduct and my precepts for godly living, just as I teach everywhere in every church. Okay. Ang ganda, no? Si Pablo, inutusan si Timothy, okay, para i-model yung buhay ni Pablo. Kaya nga, mga minamahal, kung tingnan natin, no? Kapag tayo na mentor, no? Meron tayong nakitang model, no? Mas madaling mamuhay bilang Kristiyano, no? Amen? Talagang may tumutulong sa atin, minomodel pa paano mamuhay bilang tagasunod ni Kristo. Yan. So, ang spiritual mentor, they always lead by example. So tandaan natin na lahat tayo, no, ay may potensyal na maging leader. Lahat, no? Walang exemption. Kasi sabi ng Panginoon, no, na
We are created in His image and in His likeness. Para saan? No? To rule daw, to rule. No? To rule means to lead, to influence. Okay? So dapat huwag maalis sa inyong puso na kailangan tayong lumago sa Panginoon para maging leader. Kaya nga may nagmo-model sa atin eh. Imo-model paano mag-lead, paano maging leader. Lahat tayo, wala exception. Lahat tayo may influence. Lalo pagka lumalago kay Lord, yung degree ng iyong paglago sa Panginoon, yun din yung degree ng iyong influence. Okay? So, we must grow to become a leader. Amen. From leader to be leader of leaders. Okay? Yan ang kahalagahan ng modeling sa ating buhay Kristiyano. You are being mentored, model, paano magiging leader. Okay? Yan ang purpose. Kaya nga tignan niyo yung relationship ni Paul and Timothy. Siya naman ngayon ang nagmo-model doon sa Corinthian. Pinadala siya ni Pablo doon. Okay. So ganun ang principle, mga minamahal. From believer, you become a leader. From leader, you become a leader of leaders. Amen? Progressive yan eh. So in that way, wow, masisecure yung maraming generation. Kaya nga, pasa-pasa lang naman eh. So may imagine nyo po, si Pastor Solomon, no? Halimbawa, si Pastor Solomon nakapag-reproduce, no? Ng 10 katulad niya. Di ba? Mga anak, we can only reproduce who we are. Di ba? Natutunan natin yun dun sa unang mentoring natin eh. Yung importance of mentoring. You can only reproduce who you are. Kasi yung relationship ng mentor and mentee, it's imparting character. Yan. So napakahalaga na yung modeling. Praise God. Kaya kung papansinin nyo, ang mga mentor, nagmo-model, talagang they are investing their life to their mentee. Yun ang kahalagahan nito. Praise God. Kasi itong mga mentor natin, no? Marami na yung experience, no? Marunong na yan na lumakad, no? As a true follower of Christ. Marami na rin yung adversity pinagdaanan. Kaya matutulungan niya tayo. Kaya nga na-model nila ng maayos yung pagiging leader. Praise God. Mga anak, purpose kaya ka may mentor because you are being molded as a leader. Okay. So, from leader to leaders of leaders, dapat yun ang ating goal, no? Kumbaga, being a good leader to a great leader. Yan ang result ng mentoring. Okay? So we don't settle for less. Kailangan ay pangarapin natin na from a good leader to a great leader. Di ba sabi ni Jesus, if you want to be the greatest, sabi niya,
you must be the servant of all. Kasi ang isang leader, no, ay merong potential to reproduce another leader. Kasi ang totoong pagiging leader, no, ay they serve people. Yan si Jesus Christ, ha? Oh. Jesus Christ, from all his splendid glory in heaven, iniwan niya. Nagpakababa, sabi ng Philippians, bilang isang alipin. Oh, siya talaga model natin. So if you're a leader, meaning you are serving people. So from a good leader to a great leader. Sinasabi ko na, pag great leader na, leaders of leaders na. No? Marami na siyang pinaglilingkuran. Praise God. Okay? So, yan ang purpose bakit kailangan natin model. Yan. And then, pangatlo, dito sa ating topic, yung tinatawag na mentors accountability. Okay? Tingnan nyo yung mentors, source ng compliments, encouragement. Pangalawa, wow, mentor na model. At siyempre, pangatlo, mentor naman na may accountability. Wow. So sabi ng Proverbs sa 10:17, he who learns from instruction and correction is on the right path of life. Ayan. Okay. And for others, example is a path toward wisdom and blessing. But he who ignores and refuses correction goes off course. Derail siya, no? Alam niyo yung train, no? Na nawala sa riles. Ganun daw yung Kristiyanong hindi nagpapakorek. Yan. And for others, his example is a path towards sin and ruin, sabi nga lang. Yung Hebrew 12:11, sabi naman niya, for the time being, no discipline brings joy, but seems sad and painful. Yet to those who have been trained by it, afterwards it yields the peaceful fruit of righteousness, right standing with God, and a lifestyle and attitude that seeks conformity to God's will and purpose. Okay. So ang mga mentor natin, yan po yung kanilang accountability. Ano po? Yan. Kaya nabanggit din natin na meron tinatawag na correction. Di ba? Yung nakaraan natin, 3 boses, di ba? Voice of direction, voice of encouragement, and voice of correction. So, mahalaga po, minamahal na meron tayong mentor talaga na nagko-correct sa atin. Praise God. Okay? So napakahalaga, no? Na tayo ay mag-submit sa correction kapag kino-correct tayo ng ating pastor, yan, ating leader. Hallelujah. Diba, nabanggit ko rin sa inyo last time, no? In my 30 years of following Christ, the number one benefits of being, no, having an accountability, katulad ng small group natin, no, ay yung the word correction sa aking buhay. So I love correction. Otherwise, hindi nyo mararating yung potential nyo, no, yung inyong divine destiny kapag hindi tayo nako-correct.
So, very beneficial, no? Ang merong nagme-mentor sa atin. Mm. Mm. Tama? Oh. Kaya, ang example natin, si David. No? Oh, si David, marami siyang palpak sa buhay. Imagine nyo, nag-adultery, no? Naging murderer. Oh. And yet, no, sabi ng Bible, na-fulfill niya yung purpose niya sa kanyang buhay. Bakit? May nag-correct sa kanya. At hindi lang yon, sabi ng Bible, the man after God's own heart. Alam niyo po mga minamahal, bakit si David tinawag na the man after God's own heart? Si David, no, mabilis umamin ng kasalanan. Okay? Bakit? Kasi meron siyang pusong makadiyos. So, lahat tayo kapag ang puso natin, no, ay willing na magpa-correct, no, we are men and women after God's own heart. Yan yung aking natuklasan kay David, no? Hallelujah. No? Natutuwa si Lord pagka tayo ay nagpapa-correct. Oh, glory to God. Amen. Okay? So ito yung tinatawag na essence of a spiritual mentor. No? Talagang tayo ay mapahabuti sa Panginoon. Mararating po natin yung ating destiny, no? Sigurado, no? Guarantee, no? Na successful yung ating buhay bilang tagasunod ni Kristo. So nakakatuwa po ang Bible, no? Kasi kompleto. Lahat ng ito ay sinasabi kong God's idea, mga minamahal. God's idea, no? Wala namang desire ang Panginoon eh. Walang ine-expect si Lord, no? Kundi ang ating kabutihan. Bakit sabi niya, I have come, sabi niya, that you might have life and have it more abundantly. Mangyayari yon, no? Kapag tayo ay punong-puno ng God's idea. So, itong mentoring, it's God's idea, mga minamahal. Pagkakaroon ng pastor, it's God's idea. Okay? Pagkakaroon ng leader, it's God's idea. Okay? Kaya, wag tayo magre-rebelde sa ating mga leader. Para sa ating best interest. Para sa ating kabutihan. Praise God. Okay, so hanggang dito, Ate Bona, sinong may mga take away, no? Dito sa tatlong klase ng makukuha natin sa ating mentor. 3 things na benefits natin sa ating mentor. Okay? Complement, affirmation, model, saka accountability. Okay, sino mauna? Ay, si Charmaine po. From Abra po si Charmaine. Ay, welcome Charmaine from Abra. Yung natutunan ko po, Pastor, yung sabi nyo, heart of pastor. Yung sabi mong guide, feeding, correction. Wow. It's important na may pastor tayo para may mag-guide sa atin. Mag-feed ng word ni Lord at mag-correct sa atin. Kaya dapat magiging submissive tayo sa ating mga pastor at dapat din mahalin natin and we should respect them. Yan lang po. Wow. Grabe yun Siguradong successful ang buhay mo kapag ganyan ka. Amen. Tay, si MJ po. Ang next. Okay, MJ.
Amen. Rinig po ako. Oh, anak. Sige, go ahead. Kinakabahan po ako, Pastor. Ay, di. Basta kung ano yung nakuha mo dito sa ating lesson. Sa akin naman, please, pag may crush ka daw na unbeliever, doon ka daw mahuhulog, tapos parang mahuhugot nila, ganun. Then, ang natutunan ko doon, tapos pag nahulog ka, mawawalan ka ng faith sa Lord. Mhm. At yung pagka-Kristiyano mo, masarap maging Christian. Doon ka binago ni Lord, doon ka natutong maging good people, ganun. And then, wag mong sayangin ang opportunity na naging Kristiyano ka kasi masarap sa feeling 'yon. Kaysa piliin mong magkakagusto ka ng isang babae na unbeliever. Hindi naman masama magkagusto basta believer siya at may pananampalataya siya sa Panginoon. Wag lang sa ibang, hindi naman masama mag-crush na unbeliever basta mabuting tao at may alam na salita ng Panginoon. Yun lang po. At masarap nang may pastor na may nag-guide sa'yo, and we need to na makinig sa kanila at intindihan ng mga sinasabi nila. At will tayong tayo Willing magpa-correct. makorek tayo, ganun. Yun lang po, Pastor. To God be the glory. Wow. Aha. Ganda nung nakuha ni MJ. Alam niyo ba na yung crush, yung salitang crush ay parang plain crush. Okay? Of course, huwag unbeliever kasi sabi ng Bible ay don't unequally yoke. No? Sabi ng Panginoon, don't. Bakit? Kasi masisira talaga ang faith mo, madadamage yan. No? Ilalayo ka pa sa Panginoon. No? Maganda kung ang gusto mo ay malago kay Lord kasi tutulungan kang lumapit kay Lord. Thank you, MJ. Maganda yun So, protect yourselves. No? Huwag niyong allow na madami yung ating faith. Kasi yan yung pinakamahalaga na pinakamahalaga sa buhay natin. Yung ating faith. No? Sabi ng Peter, no? Mas precious kaysa gold. Ano bang ginagawa sa gold? 'Di ba? Kailangan nakasecure, no? Kapag hindi ka maingat, no? Nadala ka ng emotion mo, pumatol ka sa unbelievable na karelasyon, sigurado damage na ang faith mo diyan kasi i-compromise mo na. Okay? Thank you, MJ. Dapat magandang lesson ito sa mga katulad mong precious young people, no? Bantayan natin yan, Kaya meron tayong leader, i-correct tayo diyan. Okay, next ato muna. Tay Sigilier po from Abra din. Wow, marami tiga Abra. Mga Ilocano, no? Sige, pakinggan natin si Gilyar. Malikaw. Ayan. Welcome back. Hello po. Welcome from Abra, no? Kinabahan tuloy siya. Sa Kaya akin mo po, yan. Sa akin po yung we need to talk yourself. Wow. Opo, not listen to yourself. Nung example niyo po sila yung the woman na May issue ng 12 years na nagdudugo blood. Opo. At saka si Moses. Nung Yes. pinungkal nila yung Si Joshua sa si Caleb. Opo, hindi siya nakinig sa sinabi ng mga Sarili. Sarili niya kung hindi nakinig. Kinausap niya ang sarili niya. At ganoon din po tayo na kailangan natin kausapin natin ang ating sarili na magpatuloy lang sa paglilingkod sa ating Panginoon. May problema man o
Hindi dapat yung sarili natin yung magdidikta sa atin kung di tayo ang magdikta sa ating sarili. Yan lang po. Galing, galing. Nakuha yun ah. Ayun ang maganda, no? So ibig sabihin ay huwag mong pakinggan yung kahinaan mo. Kailangan i-declare mo na ikaw ay malakas kay Lord. Diba? Madalas yung narinig, I can do all things through Christ, no? Yun yung tinatawag na I can do attitude, no? When you speak to yourself. Pagka pinakinggan mo sarili mo, no? Marinig mo I can't, no? Pero pag dineclare mo can do attitude, yan nagagawa natin. Katulad nung babae na may issue ng blood, okay? Meron pa ba? Doon kina James. Hello. Okay na, go ahead. Okay tayo, good evening po sa lahat. Ang aking takeaway ay teach me and I will forget, guide me and show me and I always remember. So in mentoring po, hindi po magiging sapat na nagtuturo ka lang. You have to talk, you have to walk your talk and practice what you preach. Kasi as a leader or mentor, tinitignan ka ng iyong training. Yes. Tinitignan ka the way you live your life as a Christian and as a leader. So you have to practice what you preach. Yun po. Wow. Powerful, no? Yun ang requirements kapag meron tayong nililiit. Kailangan talaga i-model natin. Parehas lang ba ito? Dalawang Pangasinan? Ate Mona? Opo, tay. Okay. Kanina pa naghihintay si Grace eh. Oh, Grace Rock. Kala ko makakaligtas na ako. Okay po, sa akin po yung mentor's accountability po. Okay. Mahalaga po na may nagko-correct po sa atin. Kasi ako po personally, nagkakamali pa rin ako kahit na nagli-lead na ako. Diba? Wow. I'm leading, but then every day, marami pa rin akong mistakes na nagagawa, may mga pagkukulang pa rin, hindi yun nawawala. That's why how much more yung mga tao na mas mahina pa sa akin na nagsisimula pa lang din. That's why we all have to push each other, di ba? And gustuhan ko pa yung sinabi ni Pastor na number one benefit of having accountability is correction. Diba? Kailangan nga po natin ng correction at natutuwa ang Panginoon sa mga nagpapakorek. At natutuwa siya sa atin at pag nagpapakorek tayo. And hindi natin ma-achieve yung divine destiny na ibinigay sa atin ng Panginoon, na talagang itinalaga sa atin ng Panginoon if we were not corrected pag hindi tayo dumaan sa correction. And gusto ko rin po yung sinabi ni Pastor na a spiritual mentor always leads people by example. In order to influence other, we have to reproduce who we are. Who we are, yeah. Yes, because the relationship of discipleship, sabi nyo nga po, Pastor, is imparting characters. Yun po. Yes. Wow. Solid ah. Okay. Si Jean anak, anong takeaway mo? Praise God po tay, shalom. Ayun po tay, ano po? Ayun. Okay lang, sige. Apa. So yung pong unang-una po salamat po kay Lord dahil binigyan niya po tayo kami ng spiritual mentor, pastor, sa po kayo doon tatay. And yung pong takeaway ko, yung pag-pray po natin na magkaroon po tayo ng heart kagaya ni David.
na Yes. let's ask the Lord to be a man and a woman, a man after God's own heart po. Kasi si David po, Yes. nagkamali man siya, pero naging successful pa din siya dahil po nagpa-correct siya sa kanyang mentor na si Nathan. Yes. Na magkaroon po tayo ng puso na mabilis mag-acknowledge ng kasalanan at mag-repent and mag-ask ng forgiveness kay Lord. Yun po, tatay. Praise God po. Wow. Talagang yun ang ingredients ng success, no? Amen po. Glory to God po, tayo. We recognize our shortcomings, no? Mabilis. Amen po. Okay? Huwag nating i-justify ng mali. Praise God. Very good. Praise God po, tayo. Okay. Dito ba si Jessie? Pwede ka pag Yes po, Tay. Okay. Blessed Ano ba evening ng po. takeaway mo? Yung takeaway ko po, Tay, is yung nag-strike po talaga sa akin is yung yung we need to talk to ourselves rather listening to ourselves. Kasi pag pinakinggan po natin yung sarili natin, puro discouragement, yung failures lang po tayo, mga ganon, yung mga shortcomings po yung maririnig natin. Deception na po ng kalaban kasi habang nandito tayo sa mundong to, we're still on the flesh. Kaya anytime magi-inject yung kalaban ng mga kasinungalingan. Kaya napaka-importante po na talagang yung sinabi niyo na we need to talk to ourselves by yung nag-devotion po tayo. Kaya napaka-importante seek first the kingdom of God na every morning na nag-devotion muna tayo, na yung nagbabasa muna po tayo ng Bible and God's yung i-feel po natin, yung kumbaga i-feel po natin yung mind natin ng God's idea, yun po, and yun po yung through devotion na yun po yung way na yung i-encourage natin yung sarili natin kasi parang bago po tayo tulungan ng iba, parang dapat yung sarili din po natin is tulungan din natin. Yun nga po yung sa pag-devotion na dapat puro encouragement lang po yung sasabihin natin kasi there's a power in the declaration po eh. Kaya napaka-importante po na talagang kung ano po yung sinasabi natin is talagang galing na po sa Bible, is puro God's idea lang po. Kasi sabi niyo rin po kasi tayo na, 'di ba, discipleship is progressive. So talagang lifetime na po to. Kaya napaka-importante din po na everyday nag-devotion tayo, nagsasubmit tayo sa Holy Spirit. At the same time, yung pag-surrender po talaga, napaka-importante yun na yung human, we have, yung meron po tayong free will, kaya napaka-importante na yung human will po natin, everyday na-surrender po natin sa Lord yun. At the same time, yung will ng Lord lang po yung hinahayaan natin na, inaalaw natin na mangyari sa buhay natin para maging successful leader din po tayo sa ating generation po. Kaya din po, ang ganda po ng sinabi niyo tayo, yung talagang napaka-importante na yung we need to talk to ourselves din po. Talk to yourself. Praise God Okay. po tayo. Yes po. Okay. So tandaan natin kapag hindi niyo na kinausap yung sarili niyo, no, patungkol sa God's idea, sigurado magiging tipaklong kayo. Ayaw natin Amen yun, no? po. Okay. Doon maiwasan na tayo ay Kristiyanong tipaklong kapag we speak to ourselves, no? Remind yourself about God's plan, God's promises, no? Kung sino ka kay Lord, no? Tayo kaya special. We are created in the image of God. So talk to yourself every day. Sige, Ate Mona, meron pa ba? Then we're gonna pray. Sora Femi or Charlene po from Manatee. Sorry. Si Liz daw po. Ito po si Okay, go Liz. ahead. Ako naman po, hello po, good evening po. Sa akin naman po is yung mentor accountability po. Para po sa akin is, mas mabuti din pong magpa-correct po tayo minsan. Kasi po, kahit sabihin po natin na we are Christian and we are of disciple of God, pero minsan nagkakamali tayo. Kaya minsan sabi nga po, is maganda po, sabi niyo po pastor na, is magandang magpa-correct tayo. At saka natutuwa po ang Lord kapag nagpapakorek po tayo sa ating mga pastor or leader po. Kaya mas maganda po na nagpapakorek po tayo kapag nagkakamali po. Yes. Thank you, Liz. Wow. Ibig sabihin talagang mahalaga siya yung faith mo, mahal mo yung buhay mo kapag tayo na correct. Okay?
Mhm. Sige anak, meron pa ba? Tay, si Pastor Andy po. Sige nga po, Pastor. Thank God. Si Pastor. Yung dito po sa pangalawa, Pastor, yung mentor as a model. Spiritual Yes. mentor always lead by example. Yes. Mas powerful if kung pinapakita natin sa kanila. And saka yung sabi niyo po na we could only reproduce who we are. Who we are, yes. Kaya mahalaga na bilang Who we leader, are, yes. dapat maganda yung na imo-model natin. Ayan. Salamat, Thank you, Pastor. Pastor. Oh, galing. Pala ka. Salamat, Pastor. Oh, galing. Dapat marinig sa atin muna kung anong takeaway niya. Tay, ako po siguro yung pinaka gusto ko tonight is yung the more you grow sa Panginoon, the more na nag-i-increase yung influence natin. And it's not the other way around. Kasi the enemy, pwede kanyang paniwalain na you need to increase your influence para mas marami ka pa ma-reach out. Ayun. But then, no. As you come closer sa Panginoon and rely on Him, doon nag-i-increase yung opportunities. Doon nagbubukas ng opportunity ang Panginoon and platform for you to influence and to speak. Ayun. Yun po. And gusto ko po yung sinabi niyo na si David madali. Kasi isa yan sa sinasabi ko sa mga nandito nga po tayo na buti na lang ano ang sinasabi? Buti na lang makapalang mukha ko kay Lord. Kasi I can every time na nagkakasala ko, I always repent agad and Lord, sorry, Yes. ganyan, and yun, ready to go. Dapat hindi yung hayaan mo na yung kaaway ko condemn ka, I'm not worthy, ganyan na mag-minister. No. So yun, kahit nagkamali ka minsan, yun, repent agad. Nakakatawa lang po tayong sinabi niya na mabilis umamin si David. And yun yung isa sa positive na qualities niya. Ayun po. So yun po tayo. Wow. God be the glory. Wow. Amen. Totoo yan mga anak na ang buhay natin when we grow as a leader, no, that is very impactful sa maraming tao. No? Kasi minsan kahit hindi ka na magsalita, pag nakita nila yung buhay natin, no, impacting na yon, no? Impact ba, no? Gusto kong ipaunawa sa inyo na we don't impress people. We can only impact people, no, through our life. Amen. So maraming mga Kristiyano very impressive pero walang impact yung buhay nila. Kasi yun ang lasting yung maka-impact tayo ng pambuhay. Kasi nakita nila, sabi nga ni James, no, na we live what we preach and we preach what we live. Sabi nga ng isang nakikinig ng preaching, no, maganda yung preaching, pero kung hindi niya nakitang na-model, wala ring saysay. Okay? Ang totoo daw preaching ay yung preach mo at ipinamuhay mo. Praise God. Wala na ba? Di mo na? Tayo mukhang okay na po. Okay. So, wala pa schedule ng ating leadership summit. Tayo wala pa. Hanggang 11 pa po yung ECQ. So after Oo that nga, pa no? po tayo. Okay. Okay. Anyway, pasalamat tayo kay Lord at another glorious time together, ano? Okay, let me pray at I will release blessing para dun sa ating topic.
Panginoon, salamat muli sa iyong mga precious people, Panginoon, na muli kayo ay nangusap sa bawat isa sa amin. Salamat sa opportunity ito. Ito opportunity na pinagkaloob niyo sa amin. Ama, nawa ay sa pamamagitan ng kapuspusan ng Banal na Espiritu o Diyos ay manatiling truth ito sa aming pong mga buhay. At maging pagpapala kami, Ama, sa maraming tao, Lord, na lalo po yung mga wala pa sa inyong kaharian, yung mga tao na hindi nyo pa pinagkaharian kanilang buhay. Mang Banal, salamat po na nawa kami ay maging instrumento ng pagbubukas nila, Panginoon, ng kaunawaan para sa inyong pagmamahal. Salamat ng marami, Panginoong Diyos, at lahat ng nandito sa meeting ngayon, dalayan ko, dakilang Ama, na kayo ang magpala sa bawat isa. Panginoon, I declare resurrection power, O Diyos, sa inyong mga anak na nandito sa meeting. Lord, kung meron mang mga bahagi sa aming mga buhay na nangangailangan ng muling pagkabuhay, Panginoong Diyos, ay kayo ay makapangyarihan upang buhayin, Panginoong Diyos, yung mga bahagi sa aming buhay, O Diyos, na nangangailangan ng resurrection. Lord, salamat po na patuloy mong hubugin ang bawat isa sa amin, Panginoong Diyos, bilang leader to become leaders of leaders, Panginoon. From good to great, O Diyos. Salamat ng marami, Panginoon, sa True Vine Ministry, O God, sa pamulan ni Pastor Solomon, Pastor Elizabeth, kay Ate Mona, Lord, kina James, Lord, na nagsasakripisyo, Panginoong Diyos, na dalhin ang mga anak mo, Panginoon, sa meeting na ito. Salamat din po, Ama, sa pag-resume ng power para maganap, Panginoong Diyos, ang kalooban mo sa gabing ito sa Pilipinas. At Lord, pagpalain mo ang bawat isa, dakilang Diyos, I pray, O God, for the covering of the precious blood of Jesus sa bawat isa, at ilayo niyo, Panginoon, ang iyong mga anak na ito sa anumang contamination ng COVID virus. Bagkus, Lord, patuloy pa na lumakas ang aming pananampalataya, at patuloy po namin, Panginoon, kausapin ang aming mga sarili, O God, kung sino kami, Panginoon, na tinawag mo, minamahal mo, at patuloy mo, Panginoon, na binibigyan ng opportunity para lumago, Panginoon, sa pagkakilala sa iyo. Salamat ng marami. Ang pagpapala mo, Ama, ay managana sa iyong mga anak. At minsan pa, O Diyos, I declare your special favor, your protection, covering of the blood of Jesus Christ, Panginoon, sa bawat pamilya represented, O God, in this meeting. And thank you once again, O God, for your loving kindness sa amin. At muli, tanggapin niyo po ang aming mataas na papuri, pasalamat, pagdakila, pagsamba, at pagluwalhati sa ngalan ng Ama at ng Anak at Espiritu Santo. Amen and amen. So, see you next Thursday, mga mahal. Okay? Bye, Jessie. God bless. Bye, Abra. Love you po, Tarla. Andito rin si Ate Remy, ano, anak? Hello. Wow, si Love Nanay you, Remy, Jessie. faithful. Picture natin. Picture tayo. Buksan nyo na yung mga video nyo. Wow. Okay, God bless all. Okay, bye-bye. Bye po tayo. Love you, Tay. Love you, Bye. Jessie. Bye-bye. Yes, everyone. Ate Femi and Manakem, thank you po. Good night, Rubay. MJ. Good night po sa Bear Family. Jessie. Dahil wala. MJ, yung tulong ka rin. Hi, Sister Jessie. Dahil po. Thank you po.
Thanks po. God bless po. Praise God. Hi, Ma'am Mona. Oro.